Welcome back sa vlog! Ngayong araw samahan niyo ko habang ina-explore natin ang isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Malta, ang Mdina, o mas kilala bilang The Silent City. Pagpasok pa lang natin sa Mdina Gate, parang bumalik tayo sa nakaraan. Ito rin yung isa sa mga locations na ginamit sa Game of Thrones at ilang iba pang productions dito sa Malta. Habang naglalakad tayo papasok, mapapansin mo agad yung mga lumang pader, makikitid na daan, at yung kakaibang tahimik na atmosphere ng lugar. Pagdating natin sa St. Paul's Cathedral, talaga mapapahanga ka sa ganda nito. Isa to sa mga pinaka-importanting landmarks sa Mdina. Pagkatapos, tara at maglakad-lakad tayo sa mga sikat na streets ng Mdina. Kahit saan ka tumingin, parang postcard yung bawat sulok. After ng konting exploration, oras na para mag-almusal sa sikat na Fontanella Tea Garden. Umorder ako ng English breakfast habang ina-enjoy yung panoramic view mula sa taas ng city walls. Ang sarap lang mag-relax dito habang pinagmamasdan yung malawak na tanawin ng Malta. Busog na tayo kaya tuloy naman tayo sa Mesquita Square. Isa to sa mga pinaka-photogenic spots sa Mdina. Ang ganda ng stone walls at yung mga bulaklak na nakadikit sa pader. Perfect talaga para sa mga pictures. Mula dito, bumaba tayo papunta sa Ilfos, Talemdina para makita naman ang ibang view ng lumang lungsod mula sa ibaba. Pagkatapos, balik tayo sa loob ng Mdina at dumaan sa harap ng Jara Palace. Isa to sa mga pinaka-eleganting buildings sa buong lungsod. Kahit sa labas lang, mapapansin mo agad yung historical charm at ganda ng architecture nito. Habang papalabas tayo ng main gate, sinulit ko muna yung mga view sa paligid ng Mdina. Ang ganda tignan ng city walls mula sa labas, lalo na kapag tahimik at hindi masyadong matao. Perfect talaga para sa relaxing walk habang ine-enjoy yung paligid.
Sa totoo lang, isa ang Mdina sa mga paborito kong lugar dito sa Malta. Hindi ito kasing busy ng ibang tourist spots, pero sobrang dami nitong history, magagandang views at mga lugar na pwedeng i-explore. Kung bibisita po kayo sa Malta, siguradong dapat kasama to sa itinerary nyo. At dito na muna nagtatapos ang vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa paglibot natin sa Mdina. Kung nagustuhan nyo po ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang travel adventures dito sa Malta at iba't ibang bahagi ng Europe. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na vlog.